Kabanata 351. Paglabas sa larangan ng kompetisyon, lumuha ng pasasalamat si Elder Yi para kay Lito. Elder Yi, malaki ang naitulong ni Master sa pamilya Yi sa pagkakataong ito. Paano mo siya pasasalamatan? Nakangiting biro ni Richard. Mukhang nagpapasalamat si Elder Yi. Oo naman. Naghanda na ako ng regalo. Sumama ka sa akin. Sumakay sina Lito at Richard sa kotse ng pamilya Yi at hindi nagtagal ay dumating sa sentro ng lungsod. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking shopping mall. Ang Henghui Shopping Mall. Ito ang pinakamalaking shopping mall sa Ningxi City. Ang annual output daw nito ay higit sa bilyon. Anong ginagawa natin dito? Curious na tanong ni Richard. Ngumiti si Elder Yi at sinabi, hindi mo alam na ang pamilya Yi ay palaging mababa ang profile. Sa katunayan, ang Henghui Shopping Mall na ito ay pag-aari ng pamilya Yi. Habang nagsasalita, mabilis na lumabas at yumuko ang isang magaling na lalaki na nakasuot ng high-class suit. Kuya Yi, nandito ka na. Tumango si Elder Yi. Well, ready na ba ang lahat? Tapos na. Pirmahan mo na lang. Tumango ang may kaya. Siya ang Deputy General Manager ng shopping mall na ito, at ang pangalan niya ay Hernan He. Pagkatapos nito, naglabas siya ng 2 dokumento at ibinigay kay Lito. Mr. Argel, inilipat sa iyo ni Elder Yi ang shopping mall na ito. Pagkatapos mong pirmahan ito, ikaw na ang magiging may-ari ng. Kailangang sabihin na kahit si Lito ay medyo natigilan. Sinasabing ang Henghui Shopping Mall ang pinakasikat na shopping mall sa buong Jiangnan Province at ito ang may pinakamataas na brand. Masasabing landmark building ito. Hindi niya inaasahan na ibibigay ito ni Elder Yi sa kanya. Lito, huwag kang tumanggi. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong patay. Isang shopping mall lang para magpasalamat ako. Nakangiting sabi ni Elder Yi. Naisip ito ni Lito at pumayag. Tinanggap niya ang dokumento at pinirmahan ito. Dahil kinailangan ni Elder Yi na magmadaling bumalik sa pamilya Yi para harapin ang ilang bagay, umalis siya kasama si Mim pagkatapos magpaalam kay Lito. Bago umalis, biglang may naalala si Elder Yi. Nga pala, Lito, may business party na gaganapin ang Henghui Group ngayong gabi. Dahil ikaw ang bagong may-ari ng Henghui, dapat kang magpakita. Huwag mo itong kalimutan. Tumango si Lito. Oo, nakuha ko. Noon lamang sumakay si Elder Yi sa kotse at umalis ng may kapayapaan ng isip. Mr. Argel? Oh, no. I should call you Mr. Argel now. My name is Hernan He, the manager of the Henghui Shopping Mall. Bakit hindi kita ihatid sa mall ngayon? Magalang na sabi ni Hernan kay Lito. Tumango si Lito. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang sulat kamay na libro at ibinigay kay Richard. Kunin mo ang librong ito at pag-aralan mo ng mabuti. Kung handa kang magsumikap, maaari mong dagdagan ang iyong lakas ng kahit 5 beses. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong sa akin. Salamat, Master. Puno ng pananabik ang mukha ni Richard. Hindi na siya makapaghintay na kunin ang pamamaraan ng paglilinang at umalis. President Argel, mangyaring sundan ako. Sumunod, kinuha ni Hernan si Lito at ipinakilala ang sitwasyon ng mall sa ikalawang palapag. Ito ang International Fashion Area, lahat ng high-end na brand. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Hernan. Parang may apurahang bagay. Tumingin siya kay Lito nang may pagkapahiya. Okay lang. You can go and do your work. I'll look around myself. Mahinahong sabi ni Lito. Salamat, President Argel. Babalik ako kaagad. Nagpasalamat si Hernan at mabilis na umalis. Sa sandaling umalis si Hernan, muling tumunog ang telepono ni Lito. Numero iyon ng kanyang ama. Hey, Dad? Anong problema? Sinabi ni Lino sa kabilang dulo, anak, tinawagan ko si Oldso ngayon. Si Winnie ang nakasagot nito. Bakit hindi siya nasisiyahan sa iyo? Wala ka raw naiintindihan at hindi ka man lang nagdala ng regalo. Hindi mo ba sila binigyan ng bracelet? Oo, hindi nila kinuha. Sa sandaling napag-usapan ang bagay na iyon, labis na nalungkot si Lito. Well, since ayaw naman ng bracelet, why don't you go to the mall again and buy some gifts they like and send them back? Don't let them leave a message. Walang magawang sabi ni Lino. Siya nga pala, may pera ka ba? Kung wala, ibibigay ko sa iyo. Paglabas mo, kailangan mong magdala ng sapat na pera. Huwag mong gawing mali. Sa pakikinig sa pagmamaktol ng kanyang ama, nakaramdam si Lito ng kawalan ng magawa at hindi maipaliwanag na init. I know, Dad. I will do as you say. Don't worry so much.
Bagamat ayaw niyang makita muli ang mag-ina, ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama sa kanya, kaya nagpasya siyang pumunta muli sa Pamilya Su. May malapit na tindahan ng damit ng babae, kaya pumasok si Lito. Sa oras na ito, sa marangyang pinalamutian na tindahan, may ilang mga marangal na babae na namumulot ng mga gamit, at walang katulong sa tindahan ang nakapansin sa kanya. Sinimulan niyang basahin ang kanyang bag. Narinig niya na ang mga babae ay mahilig bumili ng mga bag. Sa sandaling ito, isang malutong na sampal ang dumating. Bulag ka. Biglang may sumigaw na babae. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung anong pinagtripan ko. How dare you argue? My clothes are handmade from Italy. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Galit na umungol ang lalaki. I'll compensate you, mahinang sabi ng dalaga. Naramdaman ni Lito na pamilyar ang boses ng babae, kaya tumingin siya. Isang lalaking malaki ang tiyan ay nakaupo sa sofa. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang batang babae na nakasot. May hawak siyang tasa ng kape, ang ilan ay tumalsik at nahulog sa suot ng lalaki. At ang babaeng iyon, si Lito, ay talagang kilala niya. Si Jaraning iyon, nakakakilala lang niya kahapon. Nang makita niya ang print ng palad sa mukha ni Jaran, sumimangot si Lito at naglakad pasulong. Ngumisi ang lalaki. Bayaran. Kakayanin mo ba? Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 120,000. Bakit ang mahal? Namutla ang mukha ni Jaran, at bigla siyang nataranta. Hindi siya nagmula sa mabuting pamilya at umasa sa kanyang ina para mabuhay. Kahit 10,000, hindi niya kayang bayaran, lalo pa ang 120,000. What's wrong? I told you can't afford it. As a shop assistant, you're so careless. Irereklamo ko agad ang manager mo. Ngumisi ang lalaki. Panik na sabi ni Jaran, wag mo akong ireklamo. Hanggat mapapatawad mo ako, magagawa ko ang lahat. Well, how about this? Kung susunod ka sa akin at pagsilbihan mo akong mabuti, hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa bagay na ito. Iniba ng lalaki ang topic at sinabing may nakakaawang ngiti. Natigilan si Jaran. Nang napagtanto niya ang ibig niyang sabihin, nanginginig siya sa galit. Imposible. I can't be your lover. I won't do that kind of thing, and I don't like you. Galit siyang umungol, at puno ng galit ang maganda niyang mukha. Pak! Kinawian ng lalaki ang kanyang kamay at muli siyang sinampal. Galit na sabi niya, ikaw ay isang hamak na katulong sa tindahan. How dare you say na minamaliit mo ako? Sino ka sa tingin mo? I like you. Ang swerte mo. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isang medyo may edad na babae na nakauniforme. Director Yang, anong nangyayari? Sabi niya sa medyo may edad na lalaki na may pambobola na mukha. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na may mabagsik na mukha, Manager Wang, dumating ka sa tamang oras. Nadungisan ng iyong shop assistant ang damit ko. Mayroon akong higit sa 100,000. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tumingin si Huan Wang kay Jaran, hinayla siya sa isang tabi, at bamulong, bakit ba napakawalang ingat mo? Ang taong ito ay ang manager ng Hengwei Shopping Mall. Sa isang salita mula sa kanya, kailangan mong mag-impake at umalis. Pero hindi ko sinasadya. Sabi ni Jaran na may hinaing. Sinabi ni Juan, hindi mo kayang bayaran ang kanyang mga damit. Magagawa mo ang anumang ipagawa niya sa iyo. Huwag mo siyang guluhin. Umiling si Jaran at sinabing, pero, Manager, hindi ko matanggap na hiniling niya sa akin na maging manliligaw niya. Bakit hindi mo matanggap? Milyon ang taon ang sweldo ni Manager Yang. Kung susundin mo siya, kailangan pa bang magtayo ng stall sa labas ng nanay mo? Komendat si Juan, na para bang ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan. Ako, hindi ko kaya, hindi ko matatanggap. Paulit-ulit na umiling si Jaran. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nakita na sa oras na ito, nagkatinginan sina Juan at Manager Yang. Obviously, magkasabwat sila sa isa't isa. Kabanata 352. Jaran, masyado kang ignorante. Binigyan ka ni Manager Yang ng pagkakataon. Pumayag ka na agad. Malakas na sambat ni Juan. Hindi alam ni Jaran ang gagawin. Gusto niyang tumanggi, ngunit mayroon siyang pag-aalinlangan. Hoy, huwag kang magkunwaring reserved. Kung susundin mo ako, ipinapangako ko sa iyo na mamumuhay ka ng marangyang buhay. Hinawakan ni Manager Yang si Jaran at gustong hawakan siya sa kanyang mga braso. Director Yang, bitawan mo na. Sa sobrang takot ni Jaran ay napaiyak siya. Maya-maya lang ay may malamig na boses ang lumabas sa gilid. Hayaan mo siya.
Natigilan si Manager Yang. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit. Brat, huwag kang makialam sa negosyo ng iba. Mabangis siyang nagmura. Nakilala ni Jaran si Lito sa isang iglap at napasigaw siya sa takot, Manager Yang, boyfriend ko siya. Bitawan mo siya. Naisip niya na kapag sinabi niya iyon, si Manager Yang ay magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan at hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, minamaliit niya ang kawalang modo ni Manager Yang. Haha, boy, kakampi ko si Jaran. Umalis ka dito, o hahayaan kitang bugbugin ng security guard hanggang mamatay. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang manager ng Hengwei Shopping Mall. Mayroon akong 12 ng mga subordinate. Kahit na ang amo ng Hengwei ay kailangang magbigay ng mukha sa akin kapag nakita niya ako. Proud na sabi ni Manager Yang. Ganun ba? What a coincidence. Dito rin ako nagtatrabaho. Tumawa si Lito. Ikaw. Tinignan naman siya ni Manager Yang ng masama. Maari kang pulis o security guard, ano? How dare you talk to me in such tone? Ayaw mo ba sa trabaho mo? Sinasabi ko sa iyo, kapag tatawag ako sa personnel department, makakalimutan mong magtrabaho dito. Sa pamamagitan nito, itinuro ni Manager Yang si Jaran at sinabi kay Lito, ngayon ay bibigyan kita ng pagkakataong ibigay sa akin ang iyong kasintahan. Pagkatapos ay magpapanggap akong hindi ito nangyari. Paano kung tumanggi ako? Ngumisi si Li Xiao. Nagdilim ang mukha ni Manager Yang at malungkot na sinabi, anak, huwag mo akong bigyan ng anumang mukha. Ako. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, hindi na mapakali si Lito na makinig pa. Humakbang siya at binigyan siya ng isang sampal. Agad na namula ang kalahati ng mukha ni Manager Yang. Bata. How dare you hit me? Well, you're courting death. I'll help you. Galit na galit si Manager Yang. Kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Nag-aalalang tumingin si Jaran kay Lito at medyo nakonsensya. Dito ka ba talaga nagtatrabaho? I'm sorry, kasalanan ko ang lahat kung bakit ka naligay sa gulo. Ngumiti lang ng walang pakialam si Lito. Habang nagsasalita siya, isang grupo ng mga tao ang sumugod. Ang nangunguna ay si Dante, ang executive ng Human Resources, at mabuting kaibigan ni Manager Yang. Gusto kong makita kung sinong empleyado ang mayabang na naglakas loob na saktan si Director Yang. Malamig na sabi ni Dante. Siya yun. Itinuro ni Manager Yang si Lito. Tumingin sa kanya si Dante, puno ng pagmamataas ang kanyang mga mata. Saang department ka galing? Anong pangalan mo? Hindi ka na magtatrabaho bukas. Natanggal ka na. Pinaalis mo ako. Ngumisi si Lito. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba qualified ka na tanggalin ako? Oh, ganun ba? Naglakas loob akong magtanong kung sinong leader ka. Human Resources Manager ako. How can I not fire you're fired? Tumingin si Dasen kay Lito na may mapanuksong ekspresyon. Ang tanong niya ay sadyang ipahiya si Lito at pagmumukhaan siyang masama. Oo nga, ang mga tao sa kanilang paligid ay nagtawanan nang marinig nila ito, dahil nakikita ng lahat na ang pananamit ni Lito ay talagang hindi isang leader-level figure. Well, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang iyong boss, at ang Hengwei Shopping Mall na ito ay akin. Kalmado silang tiningnan ni Lito. Hahaha. Nang marinig ito, tumawa ng malakas sina Dante at Manager Yang. Oh my God, boy, isa kang baliw. Tawa ng tawa si Manager Yang kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Puno ng panunuya ang mukha ni Dante. Kung ikaw ang amo ng Hengwei, ako ang magiging presidente ng ibang bansa at mamamatay ako kung hindi ako nagyayabang. Si Juan, na nakatayo sa isang tabi, ay tumingin din sa paghamak. Sa unang tingin, talo ka, boss. Hindi pinansin ni Lito ang kanilang pagtawa at nagpatuloy, mukhang hindi ka talaga sang-ayon sa pagiging boss ko. Kung ikaw ang boss, magre-resign ako agad. Tumawa si Manager Yang. Ako din. Si Dante ay mukhang hindi maganda. Sa oras na ito, tiningnan ni Manager Yang ang mga security guard, at agad na pinalibutan ng mga security guard si Lito. Umalis ka agad sa mall, o wag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Sa iyo lang. Ngumisi si Lito at sinampal siya. Dirdiretsong sinampal ang security guard, at nagmadaling kumilos ang iba pang security guard, ngunit sunod-sunod silang sinampal. Anak, ang lakas ng loob mong humanap ng mali sa Hengwei. Itinuro ni Manager Yang si Lito at pinagalitan siya. Direktang sinipa ni Lito si Manager Yang. Inilabas ni Dante ang kanyang mobile phone at sumigaw, may nabangga siya. May nabangga siya. Bilisan mo at tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang dumating, tumigil ka. Mabilis na pumasok si Hernan.
Nang makita niya ang eksena sa tindahan, agad na lumitaw ang isang patong ng malamig na pawis sa kanyang noo. Bakit may nag-provoke sa bagong amo pagkaalis ng ilang sandali? Pagod na ba siya sa buhay? President He. You've come at the right time. This brat dares to behave atrociously in our mall. Forget it, he's actually claiming to be our boss. Don't you think it's funny? Mabilis na lumapit si Dante at sinabi kay Hernan. Tinakpin ni manager Yang ang kanyang tiyan at tumayo. Itinuro niya si Lito at sinabing, President He, hindi mo siya mapapaalis. Halos sipain ako ng batang ito hanggang mamatay. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, direktang pinalayas siya ni Hernan He. Kayong dalawang walang alam. Habang nagsasalita siya, ikinaway niya ang kanyang kamay at binigyan si Feng Kong ng isang malakas na sampal. President He, bakit mo kami sinaktan? Parehong natigilan sina manager Yang at Dante at hindi malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Hernan. Sa halip, tumingin siya kay Lito at magalang na sinabi, President Argel, paano mo haharapin ang 2 taong ito? Ano sa tingin mo? Binigyan siya ni Lito ng malamig na tingin. Nakaramdam si Hernan ng lamig sa kanyang gulugod at agad na tumango. Nakuha ko na. Nang makita ang eksenang ito, si manager Yang at Dante ay natigilan noong una, at pagkatapos ay unti-unting naging pangit ang kanilang mga mukha. Imposible. President He, ang batang ito ay. Napabuntong hininga siya Hernan. Siya ang bago nating boss. President Argel, kayong dalawa ay ganap na walang alam. Nang marinig ito, tumayo na sina manager Yang at Dante. Nang hina ang kanilang mga paa at muntik na silang matamba sa sahig. Ngayon, gusto mo pa ba akong tanggalin? Tinitigan ni Lito si Dante ng may panunuya. Tapos tumingin siya kay manager Yang. At ikaw, gusto mo bang bugbugin ako ng mga security guard? Flop. Sabay na lumuhad sina manager Yang at Dante at umungol, President Argel, pasensya na. Hindi ka namin nakilala. Habang nagsasalita siya, sinimulan niyang iguhit ang busog sa kaliwat kanan para sampilan ang sarili sa mukha. President Argel, nakipagkawtaw na ako sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Isinandal ni manager Yang ang kanyang ulo sa sahig. Si Lito ay nanatiling hindi natinag at sinabi sa security guard, itapon ang 2 basurang ito. Dagdag pa rito, si manager He, ay naglabas ng balita. Kung ang anumang kumpanya sa Ninghay ay maglalakas loob na kumuha ng 2 taong ito, huwag nang makipagtulungan sa Heng Hui. Oo, gagawin ko kaagad. Naawa si Hernan kina manager Yang at Dante. Sa ganitong paraan, ang 2 taong ito ay hinding-hindi magkakaroon ng foothold sa buong Ning City. Hindi niya akalain na ang bagong amo ay magiging mapagpas siya kapag nagmumukha siyang bata. Nang marinig ito ng 2 lalaki ay namula ang kanilang mga mukha at sila ay umiyak ng husto na halos mabuak ang kanilang mga lalamunan. Direkta silang kinaladkad ng mga security guard. Lumingon si Lito at sinulyapan si Juan Wang. Malaki na ang pinagbago ng mukha ni Juan, at gusto niyang magtago sa isang sulok. Ipaalam ang brand, at ang store manager ng store na ito ay aalisin kaagad. Paulit-ulit na tumango si Hernan. Walang problema. Nagdilim ang paningin ni Juan. Napaupo siya sa sahig at umuungol. Hindi niya inaasahan na ang natalo ay talagang amo ng Heng Hui. Sobrang pinagsisihan niya ito. Muling sinulyapan ni Lito ang mga security guard sa sahig. At kayo, bumalik na kayo at tanggapin mo ang iyong parusa. Maraming salamat, Mr. Argel. Napaka-generous mo. Sa sobrang takot ng kapitan ng mga security guard ay pinagpawisan siya ng malamig. Sa sandaling ito, tumakbo siya palayo na parang nabigyan ng amnestya. Kabanata 353. President Argel, ituloy natin ang pag-inspection sa mall. Magalang na sabi ni Hernan. Oo. Tumango si Lito at sumulyap kay Jaran. Walang sinasabi, umalis siya kasama si Hernan. Sa pagtingin sa kanyang likod habang siya ay umalis, si Jaran ay mukhang nalilito. By the way, alam mo ba kung ano ang pinakamagandang regalo para sa isang babae? Biglang naisip ni Lito ang tanong na ito at tinanong si Hernan. Ngumiti si Hernan at sinabing, Mr. Argel, tinatanong mo ang tamang tao. Medyo may karanasan na ako sa aspetong ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos nun, tumawag siya at lumabas. Maya-maya, dumating ang isang shop assistant ni Hernan na may dalang 2 maselang bag sa kanyang mga kamay. Manager Hernan, ito yung rose platinum bag na hiningi mo. It was personally sewn by the tailor master. 2 lang sa mundo. Kinuha ni Hernan ang bag at tumango. Sige, gawin mo ang iyong trabaho. Pagkatapos ay ibinigay niya ang bag kay Lito. Ito ay platinum bag, at ito ay isang limitadong edisyon sa mundo.
Kahit sinong babae ay mababaliw para dito. Sana nga. Walang ideya si Lito tungkol sa mga bagay na ito. Gusto lang niyang isara ang bibig ni Winnie. Matapos lumingalinga sa paligid, umalis si Lito. Pagdating niya sa gate ng mall, nagkataon na nakasalubong niya si Jara na wala sa trabaho na may dalang lunchbox sa kamay. Hooray! Hindi sinasadyang napasigaw siya. Nabasag ang plastic bag sa kamay niya at nahulog sa sahig ang lunchbox. Nang bigla niya itong kinuha at hindi alam kung ano ang gagawin. Kunin mo na. Isang maselang bag ang bumungad sa kanyang harapan. Natigilan si Jaran. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ng blanko si Lito, hindi inaabot ang kanyang kamay. Sinasabing ang isang bag ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000. Bilang isang slum girl, hindi siya nang ahas na tanggapin ang ganoong mahalagang bagay. Gusto mo? Ang sakit ng kamay ko. Walang pakialam na sabi ni Lito at saka inihagis ang 2 bag sa kanyang mga bisig. Tara na. Lumakad siya ng ilang malalaking hakbang pasulong at saka iwinagayway ang kamay. Nakatingin sa kanyang likuran habang siya ay naglalakad palayo, tinikom ni Jaran ang kanyang pink na labi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Bigla siyang umiling na may dismayadong tingin. Jaran, huwag kang masyadong mag-isip. Siya ang amo ng Hengway Mall. Ang mga kabataang tulad niya ay magaling mamili ng mga babae. Huwag kang magpapaloko sa kanyang matatamis na salita. Hawak ni Lito ang 2 platinum bag at naramdaman niyang hindi ito masyadong maginhawa. Nang madaanan niya ang isang maliit na tindahan, humingi siya sa amo ng isang malaking plastic bag, inilagay ang platinum bag, at pagkatapos ay itinapon ito sa ring ng somero. Sa oras na ito, tumingin siya sa paligid at nakita ang isang pamilyar na sasakyan. Hindi ba iyon ang espesyal na kotse ni Joan Leng? Habang nagtataka siya, bumukas ang pinto at lumabas si Joan sa kotse. Nakasuot siya ng isang light purple na damit ngayon, na nagpamukha sa kanya na may kakayahan ngunit kaakit-akit. Gayunpaman, ang kanyang maselang mukha ay natatakpan ng isang patong ng dilim. Sa ilalim ng escort ng isang grupo ng mga bodyguard, isang pumasok siya sa gusaling nasa harapan niya. Tumingin si Lito sa gusali, ang First People's Hospital sa Ning City. May sakit ba siya? Ito ang unang naisip ni Lito. Pero umiling siya. Kahit medyo mahina siya, malusog pa rin siya. Tila may sakit ang isang taong napakahalaga sa kanya. Sa puso ni Lito, matagal na niyang itinuring si Joan bilang isang kaibigan. Nang makita siyang sobrang haggard, hindi maipaliwanag na nakaramdam ng pagkabalisa si Lito. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya papasok sa gusali ng ospital. Sa sandaling ito, sa VIP ward, isang payat na 50 taong gulang na lalaki ang nakahiga sa kama. Mayaman at marilag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim, ang kanyang mga pisngi ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay mapurol. Mukha siyang gulay. Sa tabi ng kama ay nakatayo ang ilang dumadating na doktor, lahat sila ay mukhang seryoso. Tatay. Nagmamadaling pumasok si Joan. Nang makita niya ang ekspresyon ni Joan, namula ang kanyang mga mata. Doktor, kumusta ang aking ama? Nakaisip ka na ba ng paraan para mailigtas siya? Inaasahan niyang tumingin sa mga doktor. Gayunpaman, umiling ang mga doktor at nagkasala, paumanhin, Miss Leng, sinubukan namin ang aming makakaya. Kakaiba talaga ang sakit ng tatay mo. No matter if it's from our past experience or through all the medical records, we've never seen such disease. Tumango ang isa pang doktor. At saka, parang lalong lumalala ang kalagayan niya. Natatakot ako. Natatakot ako na ano. Naikuyom ni Joan ang kanyang mga kamao at may masamang pakiramdam. Bumantong hininga ang doktor at sinabing, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Nang marinig ito, umindayog ang katawan ni Joan at halos mawalan siya ng balanse. Buti na lang at may umalalay sa kanya gamit ang isang kamay. Nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam, natigilan si Joan at tumalikod. Lito. Nakatulala itong tumingin sa kanya. Noong huli silang maghiwalay, akala nila hindi na sila magkikita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito sila nagkita. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay bahagyang namula, dahil ang palad ni Lito ay malapit sa kanyang baywang, at ang kanilang mga galaw ay napakalapit. Bitawan mo siya. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang nagmula sa pintuan. Isang gwapong binata ang nakatayo doon, nanlilisik ang mukha kay Lito na puno ng galit, na para bang gusto niya itong kainin ng buhay. Kasama niya si Rujo Leng at isang payat na matanda. Vicente Hong. Nang makita ang taong paparating, nanlamig ang mukha ni Joan at tahimik niyang iniwan si Lito. Sa kagandahan sa kanyang mga bisig, si Lito ay medyo nalungkot at malamig na tumitig kay Vicente. Joan, sino itong lalaking ito? Bakit ngayon lang kayo naging intimate?
Mabilis na pumasok si Vicente at tinanong si Joanne. Kumunat ang noo ni Joanne at sinabi sa hindi magiliw na tono, kaibigan ko siya. Anong problema? Kaibigan. Tumingin si Vicente kay Lito at nagpakita ng nakakainis na ngiti. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang maging kaibigan sa ganyang kasuotang damit? Vicente, masyado ka nang lumayo. Wala akong pakialam kung gaano karaming pera ang gagastusin niya sa pakikipagkaibigan, kundi ang ugali niya. Nang marinig ni Vicente na insulto si Lito ng diretso, si Joanne ay nagalit ng husto at agad na nagsimulang sumalungat sa kanya. Kaugalian ng isang tao. Hehe, pwede bang kainin ang ugali ng isang tao? May mabibili ka ba? Ngumisi si Vicente at umiling. Joanne, masyado kang walang muwang. Hindi ganoon kadali ang tumawid sa sosyal na hagdan. Ang isang mahirap na tulad niya ay maari lang tayong tumangala, ngunit wala siyang karapatang maging kapantay natin. Ang kanyang bata at gwapong mukha ay puno ng kumpiyansa at isang madilim na pakiramdam ng kapanahunan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Lito na matawa. Nang makita ang kanyang ngiti, dumilim ang mukha ni Vicente at marahas niyang sinabi, anong tinatawa-tawa mo? Natatawa ako sayo. Nakangiting umiling si Lito. Mababa ang tingin mo dito at minamaliit dahil may 2 pirasong mabahong pera ka, pero hindi mo alam na ikaw pala ang kawawang poloka sa ilalim ng balon. Ordinaryong tao ka lang. How dare you say na isa akong poloka sa ilalim ng balon? Agad na nagalit si Vicente habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa oras na ito, lumapit si Rujo Leng at nagsabi, Master Vicente Hong, huwag makipagtalo sa isang taunan na tulad niya. Ito ay isang kahihiyan sa iyong pagkakakilanlan. Tumanggaw si Vicente at nginisyan. Tama. Ako ay mula sa pamilyang Hong, isa sa 4 na pangunahing pamilya sa mga rehiyon sa timog ng Ilog Yangtze. Niwala siyang mga kwalifikasyon para makipagkompetensya sa akin. Sumulyap si Rujo kay Lito at sinabing, maaari ka nang umalis. Hindi ka welcome dito. Kung aalis ako, sino ang magliligtas sa kanya? Itinuro ni Lito si Anton Leng na nakahiga sa kama ng ospital. Sa sandaling sinabi niya iyon, natigilan sina Rujo at Vicente. Maging si Joanne ay nagulat. Lito, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kailan ka naggagamot? Mabilis siyang hinailan ni Joanne sa isang tabi. Para naman kay Rujo at Vicente, hinisyon nila. Anak, marunong kang magpatingin sa doktor. Hindi ko talaga masabi. Hindi ko alam kung saang medical university ka galing. Tumingin si Vicente kay Lito na puno ng panunuya. Kabanata 354. Sa harap ng panunuya ni Vicente, nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. Maniwala ka man o hindi, kaya ko siyang gamutin. So, parang hindi ka pa nakakapag-college. Ngumisi si Vicente at tumingin kay Joanne. Joanne, saan ka nakakita ng hindi mapagkakatiwalaang kaibigan? Tumingin din si Joanne kay Lito na may pagtataka. Hindi niya alam na si Lito ay maaari ding matuto ng mga medikal na kasanayan. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa buhay ng kanyang ama. Hindi nang ahas si Joanne na kumilos ng walang ingat. Sa oras na ito, sinabi ni Rujo, Joanne, ang taong talagang nagmamalasakit sa iyo ay si Master Vicente Hong. Espesyal niyang inimbitahan ng isang master na tretuhin ang iyong ama. Buong pagmamalaking tumingin siya sa nakasayan robed elder sa tabi niya. Elder Wu, pakiusap. Tumango ang matanda, naglakad patungo sa kama ni Anton, tiningnan ito, at mariing sinabi, hindi ito isang pangkaraniwang sakit. Siya ay inaalihan. Pagkasabi niya noon ay nagalit agad ang mga doktor. Kalokohan, old sir. Anong panahon na ito? Wala namang possession. Pawang mga pamahiin. Tumawa si Elder Wu. Ignore auntie. Ipapakita ko sa'yo ang totoong kapangyarihan ngayon. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang tansong kampana mula sa kung saan at sinimulan itong iling, bumubulong ng kung ano. Nagkatinginan ang ilang doktor at ngumuso. Sa sandaling ito na ang orihinal na tahimik na si Anton ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Namilog ang kanyang mga talukap at nagnganga ang kanyang mga ngipin. Mabangis ang mukha niya at sobrang nakakatakot. Nagulat ang lahat. Pabilis ng pabilis ang pagyanig ng kampana, at ang incantation sa bibig ni Elder Wu ay naging mas kagyat. Ang reaksyon ni Anton ay lalong naging marahas. Nagsimulang manginig ang kama, at pakiramdam niya ay malapit na itong malaglag. Naningkit ang mga mata ni Elder Wu at sumigaw siya. Break! Ang pagtunog ng tansong kampana ay biglang tumigil, habang ang malamig na tanda ay biglang tumahimik, at pagkatapos ay mahinahong nakatulog. Ito. Nagkatinginan ng mga doktor na hindi makapaniwala. Bagamat hindi sila makapaniwala sa pagkakaroon ng mga bagay na ito, nasa harapan nila ang katotohanan. Tila kailangan nilang maniwala.
Ang magagandang mata ni Joanne ay puno ng pananabik na para bang nakakuha siya ng isang nagil iligtas buhay na dayami. Elder Wu, mailigtas mo ba ang aking ama? Ang mukha ni Elder Wu ay puno ng pagmamataas habang siya ay tumango. Siyempre, sigurado akong nasaksihan ng lahat ang kakayahan ko. Tumango ang lahat at tumingin kay Elder Wu ng may paggalang. Gayunpaman, sa oras na ito, isang hindi magiliw na boses ang dumating, natatakot ako na ang layunin mo ay hindi iligtas ang mga tao. Walang pakialam ang tingin ni Lito habang nakatingin kay Elder Wu. Marahil ay hindi alam ng ibang tao, ngunit napakalinaw ni Lito na ang Cyan Copper Bell ni Elder Wu ay hindi isang tool para iligtas ang mga tao, ngunit isang napaka-insidious na soul-locking device, na espesyal na ginamit upang sirain ang yang chi ng mga buhay na tao. Ang katawan ni Anton ay nababalot ng isang layer ng itim na chi. Habang niluluto ni Elder Wu ang kanyang martial arts, ang itim na chi ay naging mas makapal at mas kumapal, halos lamunin ang lahat ng yang chi ni Anton. Malinaw, ang background ni Elder Wu ay hindi ganoon ka-simple. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Elder Wu at umungal, ano ang sinabi mo? How dare you slander me? Boy, what are you talking about? Halatang bumuti na ang kalagayan ni Uncle. Paano mo masasabing nagil iligtas si Mr. Wu? Kumunat ang noo ni Vicente at sinabing. Ngumuso si Rujo at sinabing, tiyak na nagseselos siya. Sinabi niya na ililigtas niya ang mga tao. Ngayon ay pinagaling na ni Elder Wu ang pasyente, ngunit siniraan niya ito. Napakawalang utak. Paulit-ulit ding tumango ang mga doktor. Tama, binata. Kahit kami ay naniniwala kay Mr. Wu. Hindi mo na siya kailangang tanungin. What a bunch of bastos. Nanood lang sila ng murder at akala nila nagil iligtas sila ng buhay. Umiling si Lito. Tumingin siya kay Joanne. Joanne, naniniwala ka ba sa akin? Tumingin si Joanne kay Lito. Bagamat kaunti lang ang alam niya tungkol sa medikal na kakayahan ni Lito, tumango pa rin siya. Naniniwala ako sa'yo. Sige, sasabihin ko na, kung saan ang dahilan ng iyong ama. Lumapit si Lito sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni Anton. May nakita siyang berdeng jade ring sa kaliwang hinlalaki niya. Ang thumb ring na ito ay isang celestial device para sa paglilinang ng mga multo. Dahil dito naging ganito ang iyong ama. Kung hindi ako nagkakamali, itong thumb ring at ang copper bell niya ay masasamang sandata mula sa parehong bloodline. Tinitigan ni Lito si Elder Wu at malamig na sinabi, so, gusto kitang tanungin, anong nangyayari? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Elder Wu, at bakas ng pagkakasala ang sumilay sa kanyang mga mata. Kalokohan. Sinisiraan mo lang ako. Inggit ka. Galit siyang umungol. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Vicente, ngunit hindi nagtagal ay kumalma siya. Tinuro niya si Lito at sinabing, boy, inimbitahan ako ni Mr. Wu dito. Sinisiraan mo siya dahil lang sa sinisiraan mo ako. Natatakot ako na hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan. Talaga. Takot na takot ako. Ngumisi si Lito, ang kanyang mukha ay walang anumang palatandaan ng kaba. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nagpakita sa harap ni Old Wu, hinawakan ang kanyang kwelyo, at binuhat siya. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Namutla ang mukha ni Elder Wu at sumigaw, bitawan mo ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pang! Inihagis siya ni Lito sa sahig at tinapakan ang kanyang ulo. Tatanungin ulit kita, sino ang nagpadala sa iyo dito? Bakit ka nanakit ng tao? Sumigaw si Old Wu, anak, patay ka na. Papatayin kita. Pang! Sa isa pang sipa, pinalipad siya ni Lito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ospital. Walang magawa si Lito sa kanya sa publiko. Sa karamihan, tinuturuan niya siya ng leksyon. Bukod dito, napakasama ng sitwasyon ni Anton. Hindi na niya kayang magtagal pa. Ngumisi si Vicente at nag-isip, magaling na bata, sinasampal mo ang mukha ko sa harap ng lahat. Maghintay tayo at tingnan. Hindi siya pinansin ni Joanne at lumingon kay Lito. Lito, totoo ba ang sinabi mo? Itong thumb ring ba ang naging dahilan upang maging ganito ang tatay ko? Mukha siyang malungkot. Hinawakan niya ang singsing sa hinlalaki at gustong itapon iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahang nalaman na kahit anong pilit niya, ang singsing ng hinlalaki ay tila tumubo sa kanyang hinlalaki at hindi gumagalaw. Hayaan mo akong gawin ito. Kinurot ni Lito ang thumb ring at sa kaunting puwersa, ang thumb ring ay naging pulbos. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga doktor ay natigilan. Paano ito magiging posible? Paano magiging pulbos ang jade stone sa isang casual na kurot? Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan? Sa kabilang banda, labis ding nagulat si Vicente, ngunit humirit pa rin siya. Paano kung makapangyarihan siya?
Isa lamang siyang ordinaryong tauna na walang marangal na background o mayamang pamilya. Isa lang siyang walang ingat na tao. Ngumisi si Rujuleng, wala na ang thumb ring, at hindi pa bumuti ang kalagayan niya. Sa tingin ko, malamang na sinungaling ang taong ito. Si Lito ay hindi mapakali sa kanya. Naglabas siya ng isang dosenang pilak na karayom at itinusok ito sa ulo ni Anton. Pagkatapos ay hinaplos niya ang dulo ng karayom, at ang isang daloy ng mahalagang tunay na chi ay patuloy na tinuturok sa katawan ni Anton. Pagkatapos, mas naging maganda ang mukha ni Anton sa bilis na nakikita ng mata. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang minuto, pinahinto ng lahat ng emergency camera ang alarma, na nagpapakitang normal ang lahat. Natigilan ang attending doctor. Papasok na sana siya sa monitor. No way, totoo ba ito? Halatang wala na siyang pag-asa ngayon lang, pero naligtas siya ulit. You really can't judge a book by its cover. Heroes are young. Ang maraming mga doktor na may mga pagdududa sa kanilang mga mukha ay nasakop ng mga katotohanan sa harap nila. Kabanata 355. Lito, salamat. Tuwang-tuwa si Joan kaya diretso niyang niyakap si Lito. Isang bugzo ng init lamang ang naramdaman ni Lito. Blunt kanyang tinitigan ang maselang katawan nito sa kanyang mga bisig sa katinapik ang likod nito ng nakangiti. It's okay. We don't need to thank each other. Ang kanyang mga salita ay para kay Vicente, kaya sinadya niyang magsalita ng malakas. Sa kabilang banda, ang mukha ni Vicente ay agad na naging malungkot. Anak, maghintay ka. Ngumuso siya at galit na umalis. Bago umalis si Elder Wu, tinitigan niya ng masama si Lito at Nishan, anak, sinaktan mo si Young Master Vicente Hong sa Ning City. Hintayin mo lang ang iyong malas. Hindi mapakali si Lito na isa puso ito. Parehong walang banta sa kanya sina Elder Wu at Vicente. Joan, medyo mahina na ang katawan ng tatay mo ngayon. Malamang matatagalan pa siyang magising. Kailangan lang niyang pangalagaan ang sarili niya. Nilingga ni Lito ang kanyang mukha at tumingin kay Joan. Naging matyaga at malumanay ang kanyang tono. At, kinakamot ni Lito ang kanyang ilong. Pwede mo ba akong bitawan? I should go. Noon lamang napagtanto ni Joan na nawala na siya ng loob. Namula siya at mabilis na binitawan si Lito. Aalis ka na ba? Medyo nag-aatubili siya. Tumanggaw si Lito. Oo, may gagawin pa ako. Pero kung may problema, pwede mo akong tawagan anumang oras. Pagkatapos nun, nag-wave na siya ng kamay at umalis na. Nang makita siyang umalis, si Joan ay mukhang bigo. Joan, late ka nang bumalik noong gabing iyon. Kasama mo itong si Lito, di ba? Galit na sabi ni Rujuleng. Itinikom ni Joan ang kanyang mga labi at inilabas ang kanyang lakas ng loob. So ano? Napailing si Rujo sa pagkabigo. Joan, masyado kang nalilito. Wala siyang masyadong pera sa buhay. Ano ang silbi ng pagsunod sa kanya? Kaya ba niyang lutisin ang krisis ni Madam Leng? Pagdating sa krisis ni Madam Leng, hindi nakaimik si Joan. Kailangan ko bang isakripisyo ang kaligayahan ko para kay Madam Leng? Namumula ang mga mata niya at nakaramdam siya ng mali. Inilibot ni Rujo ang kanyang mga mata. Si Young Master Vicente Hong ay 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lito sa parehong background at hitsura ng pamilya. Tanging si Young Master Vicente Hong ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. There will be a business dinner tonight. Dapat magbihis ka ng maganda para magkaayos kayo ni Mr. Hong. Walang magawang tumanggo si Joan sa kanyang ulo. Sa panahong ito, sa pamilyang Hong. Pang! Inihagis ni Vicente ang tasa sa sahig, puno ng galit ang kanyang mukha. Nakayakap si Lito sa mga yeti sa harapan ko. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Sa tabi niya, ang mukha ni Elder Wu ay puno rin ng kasamaan ng banggitin si Lito. Master Hong, talagang may kakayahan ang taong iyon, ngunit huwag kang mag-alala. Iimbitahan ko kaagad ang aking master. Basta't dumating siya, ang taong iyon ay mamamatay sa isang miserableng kamatayan. Nang marinig ito, napangisi si Vicente. Sige, imbitahan mo ang master mo dito sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita kung gaano siya kalupit. Umalis si Lito sa ospital at dumiretso sa pamilya Su. Kumatok siya sa pinto. Si Jeff Su ang nagbukas nito. Nang makita niya si Lito, medyo napahiya si Jeff. Lito, bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka dumating? Pumasok ka. Pagkapasok ni Lito sa pinto, nakita niya ang isang tao na nakaupo sa sala kasama si Susan at ang kanyang anak na babae. Si Roger Argel iyon. Nakita rin ni Roger si Lito sa parehong oras, at ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot. Sa pag-iisip na pilitin siya ni Lito na lumuhad at yumuko sa Purple Night Bar kahapon, ang mga mata ni Roger ay tila kakain na ng mga tao.
Hindi ito napagtanto ni Jeff. Sinabi niya kay Roger, Roger, ipapakilala kita. Anak ito ng kaibigan ko. Kasing edad mo lang siya. Pwede tayong maging magkaibigan. Hindi na kailangan, malamig na sabi ni Roger. Hindi inaasahan ni Jeff na tatanggi si Roger, kaya medyo napahiya siya. Ngumiti si Lito at sinabi, Tito Jeff, hindi mo na ako kailangang ipakilala. Matagal ko nang kilala itong young Master Argel. Sa pagtingin sa pangungutya sa mukha ni Lito, galit na galit si Roger kaya nanginig ang kanyang katawan at malapit ng sumabog. Natural na alam ni Susan kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang tumayo at malamig na tumingin kay Lito. Bakit ka biglang dumating? Sinabi ni Lito, wala akong binili na regalo noong nakaraan, kaya bumili ako ng ilan para sa iyo sa pagkakataong ito. Isang regalo. Natigilan si Susan, ngunit nang maisip niya ang bulgar na gintong pulseres mula sa huling pagkakataon, umiling siya. Hindi na kailangan. Hehe, regalo. Baka isa pang antigo na ilang dekada nang nakaimbak sa bahay. Sa kabilang banda, sarcastic ang tono ni Winnie. Kaya, may malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Tingnan mo ang ibinigay sa iyo ni Roger. Maaari mo bang ikumpara sa kanya? Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang mesa. May dala itong bag. Lumapit si Susan at kumuha ng pink na bag mula sa kanyang bag. Masayang sabi niya, matagal ko nang gusto ang isang platinum bag. Salamat, Roger. Bahala ka. Basta gusto mo. Nagkunwaring mapagmahal si Roger. Roger, gumastos ka talaga ng malaking pera sa platinum bag na ito, tama ba? Sinasadyang tanong ni Winnie. Okay lang. 150,000 lang. Nagkibit balikat si Roger. This amount of money may be a huge sum for most people, but it doesn't matter to me. As long as Susan is happy, it doesn't matter how much it costs. Pagdating sa ilang tao, sinadya niyang sumulyap kay Lito. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Ikaw, Lito, ay isang mahirap na tao. Hindi mo ako may kukumpara. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Winnie ng may pagpapahalaga. Sa hinaharap, makakahanap tayo ng kasintahang tulad ni Roger, ngunit hindi natin mahanap ang mga kawawang iyon. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Lito na may masamang ekspresyon. Pinandilatan ni Jeff ang kanyang asawa at sinabi kay Lito, alam kong hindi madali para sa iyong pamilya nitong mga taon, kaya hindi mo na kailangang bumili ng regalo. Tatanggapin ito ng iyong tiyuhin. Uncle, it's my intention after all. Dahil dinala ko ito dito, ipakita ko sa iyo. Kahit hindi ito mahalaga, ito rin ay tanda ng aking pagpapahalaga. Bukod, si Roger ay ngumiti ng masama. Hindi ko alam kung anong regalo ang dala mo. Nadaman niya na ang regalo ni Lito ay hindi kasing ganda ng sa kanya, kaya maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na hiyain siya. Ngumiti si Lito, ngunit hindi siya nagalit. Aniya, I have to say, nagkataon lang na bibigyan din kita ng platinum bags. Paf! Sa sandaling sinabi niya iyon, kumagalpak ng tawa si Winnie. Kunin mo. Ang isang platinum bag ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000 hanggang 60,000. Kaya mo ba? Hindi ako nagbayad. May nagbigay sa akin. Sumagot ng totoo si Lito. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, kahit si Susan ay nginisyan. Ganun ba? Casual lang may nagbigay sa'yo ng platinum bag. Tapos ilabas mo at tingnan ko. Inilagay ni Lito ang pulang plastic bag sa kanyang kamay sa mesa at naglabas ng isang platinum bag. Nang makita ang eksenang ito, kumikinang si Winnie at hindi mapigilan ni Susan na sumimangot. Ngumisi si Roger. Saang stall mo binili? Wala kang ang mamahaling bag. Fake ito siguro. Sinabi ni Lito nang may katiyakan, totoo ito, at ito ay isang limitadong edisyon. Hehe, buksan mo ang iyong mga mata at magsalita ng walang kaparerekon. Si Susan ay walang interes na tingnan siya. Paimpol siyang naglakad palayo. Maging si Susan ay hindi na nakatiis. Sinabi niya kay Lito, anak, alam kong wala kang pera. Kung wala ka nito, maaari kang bumili ng iba, ngunit hindi mo kailangang bumili ng peke. Bakit kailangan mong sabihin na ito ay totoo? Tulad ng sinabi ko, ang dalawang bag na ito ay totoo. Umiling si Lito. Napakatigas ng ulo mo. Ngumuso si Winnie. Habang tinitignan niya si Lito, lalo siyang hindi niya nagustuhan. Paano maihahambing ang kawawang tao kay Roger? Inilibot ni Roger ang kanyang mga mata at biglang nagsalita ng malakas, bueno, dahil iginiit mo na totoo ito, nagkataon na kilala ko ang direktor ng Administrative Department ng mamahaling bag. Tatawagan ko siya ngayon, hanggat maaari niyang sabihin na totoo ito. Nagkibit balikat si Lito at hindi ito pinansin.
Gayunpaman, totoo ang bagay na iyon, at hindi niya iniisip na tasahin ito. Hayaan mo siyang lumapit. Sa kabilang banda, tumabi si Susan, inilipat ni Susan ang kanyang ulo. Si Lito na ito ay talagang tulala. Sa yugtong ito, napakatigas pa rin niya. Kapag dumating ang oras upang makilala ang peking isa, makikita niya kung paano siya haantong. Tuwang-tuwa si Roger at agad niyang kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag. Natitiyak niyang peke ang platinum bag ni Lito, kaya maaari siyang umupo at panoorin si Lito na sasampalin sa mukha. Kabanata 356. Hindi nagtagal pagkatapos tumawag si Roger, dumating ang quality manager. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot, makapal na salamin, at isang portfolio sa ilalim ng kanyang kilikili. Itinuro ni Roger ang bag sa mesa at sinabing, Manager Chen, ang dalawang iyon. Balita ko limited edition sila. Habang nagsasalita siya, nanunuya siyang tumingin kay Lito. Hindi pinansin ni Lito ang tingin sa kanyang mga mata at sinabing, tama. Parang gawa ni Wordson. Wordson. Hindi man lang siya tinitigan ni Philip Chen. Umiling siya, sinabi niya, hindi totoo yan. Si Wordson ay isang National Treasure Level Master, at matagal na siyang nagretiro. Nitong mga nakaraang taon, 2 pa lang ang ginawa niya. Lahat sila ay collection level na item. Ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Tiyak na kinuha sila ng mga nakatataas. Paano sila nahulog sa kamay ng mga ordinaryong tao? Sinabi ni Roger nang may pagkadismaya, Lito, kahit si Manager Chen ay nagsabi na hindi ito maaaring totoo. Ano pa ang sasabihin mo ngayon? Umiling si Lito. Tulad ng sinabi ko, totoo ang bag na ito. Galit na sinabi ni Susan, napakahirap bang aminin na nagsisinungaling ka? Hindi mo kayang bumili ng mga platinum bag, at walang sinisisi sa iyo. Bakit kailangan mong magyabang? Ngayon ang mga katotohanan ay nasa harap mo na, bakit hindi mo aminin? Sa isang tabi, casual na kinuha ni Philip ang bag sa mesa at tiningnan ng maigi. Nang makita niya ito ay nagulat siya. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang ekspresyon ng hindi paniniwala at bamulong, hindi kaya. Mabilis siyang naglabas ng magnifying glass sa kanyang bag at tinignan ng mabuti ang platinum bag. Manager Chen, hindi mo na kailangang tumingin. Hindi ito maaaring totoo. Ngumisi si Roger. Tama. Mahigit 1 milyon. Dalawang ay 2 milyon. Paano niya nakuha ang gayong mahalagang bagay? Ngumisi si Winnie. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumigaw si Manager Chen, oh my God. This is really the work of Wordson. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong makita ng sarili kong mga mata ang napakamahal na bagay. Nang marinig ang mga salita ni Manager Chen, ang iba ay natigilan. Manager Chen, ano bang pinagsasabi mo? Di ba sabi mo imposible? Sabi ni Roger na may maitim na mukha. Imposible nga, pero totoo yung 2 bag na nasa kamay ko. May pangalan din na Wordson. Puno ng pananabik ang mukha ni Manager Chen, at ang pagkilos niya sa paghawak ng bag ay biglang naging maingat, sa takot na may masira. Umirap si Winnie sa kanya at sinabing, imposible iyon. Nakikita mo ba ang mga bagay? Imposibleng magkamali. Natukoy ko ang libu-libong bag sa mga nakaraang taon, ngunit hindi ako kailanman nagkamali. Masisiguro ko ito sa aking buhay. Ang 2 bag na ito ay tunay, at ang mga ito ay bihirang koleksyon. Ang mga ito ay mahalaga. Sabi ko hindi sapat ang 1 milyon. Namula sa excitement ang mukha ni Manager Chen. Sa oras na ito, nakita niya ang pink na platinum bag na ipinadala ni Roger at agad na umiling. Kung ikukumpara sa 2 bag na ito, ang bag na iyon ay hindi magandang tingnan. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay natigilan maliban kay Lito. Lalo na si Roger, na galit at malamig na sinabi, ang bag na iyon ay ibinigay ko. Natigilan si Philip. Nang mapagtantong may mali siyang nasabi, nagdahilan siya at nagmamadaling umalis. Para naman kay Winnie na kumikinang sa 2 platinum bag, ayaw man lang nilang kumurap. Ang isang bag na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon ay isang luxury item na ang mga socialite lamang ang kayang bilhin. Hindi niya inasahan na hindi lamang ito ibibigay ni Lito sa kanya, ngunit bibigyan din siya nito ng 2 magkasunod. Napakalaking halaga nito. Tila nakalimutan ni Winnie ang sinabi niya kay Lito. Hinawakan niya ang kanyang bag na may masayang mukha at nag-aatubili na bumitaw. Walang ibang tumingin sa platinum bag na ipinadala ni Roger. Namula ang mukha ni Roger. Nakaramdam ng inis, pinandilatan niya si Lito. Anak, paulit-ulit mo na akong pinahiya. Isang araw, mahuhulog ka sa aking mga kamay. Si Lito, sa kabilang banda, ay walang gaanong ideya.
Ibinigay lang niya ang Reg Along ito para aliwin ang kanyang ama. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi na siya mag-abala pang pumunta sa pamilyang So. By the way, Uncle, I heard that you are in the tea business. If you need any help, you can tell me. Taos-pusong sabi ni Lito. Minsang sinabi ng kanyang ama na kapag siya ay pinalaya sa pamilya Argel, salamat sa tulong ni Jeff, maaari siyang magsimula ng isang pabrika ng parmasyutiko at mabuhay kasama si Chenner. Para kay Lito, ito ay isang malaking kabaitan na kailangan niyang suklian kahit na ano paman. Nang marinig ito, ngumiti si Jeff. Lito, bata ka pa. I'm afraid you can't help me. Buti na lang ganito ang intensyon mo. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita na ni Roger ang pagkakataon. Agad siyang tumayo at kinapa ang dibdib. Uncle, I've just took over a business management company recently. I'll get someone to contact you pagbalik ko ngayon. Kung ibebenta mo ang dahon ng tsaa, kikita ka ng kahit 10-10 milyon kada taon. Nang marinig ito, masayang ngumiti si Jeff at sinabing, ang galing. Wow! Napakabata ni Roger, ngunit nagsimula na siyang pamahalaan ang kumpanya. Siya ay talagang kamangha-mangha. Nakasimangot si Winnie sa kanya. May bakas ng kasiyahan sa mga mata ni Roger, ngunit nagpanggap siyang kalmado. Wala lang. I just want to work harder when I was young. I want to get married and have children in the future. I want to give the best life for my family. Ngunit talagang mahirap magpatakbo ng isang kumpanya. Kahit sino ay maaaring bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng 1 o 2 milyon, ngunit hindi lahat ay maaaring magpatakbo ng isang kumpanya. Maaaring sabihin ng sino mang may maunawang mga mata na sadyang tinatapakan niya si Lito upang purihin ang kanyang sarili. Malamig na tumawa si Lito sa kanyang puso. Hindi mahirap magbukas ng kumpanya. Nagkibit balikat siya. Ngumisi si Roger at sinabing, bueno, sa tono mo, may kumpanya ka ba? Tumango si Lito. Oo, higit sa isa. Talaga. Ang galing. Si Roger ay hindi naniwala sa kanyang mga salita. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mong sabihin sa akin na ang iyong kabuoang halaga ay higit sa 100 milyon. Nagbilang si Lito gamit ang kanyang mga daliri at umiling. Mukhang higit sa 100 bilyon ang kabuoan. Paf! Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Roger. 100 bilyon. Alam mo ba kung ano ang 100 bilyon? Hindi ka nagyayabang. Hindi ako nagyayabang. Wala akong magagawa kung hindi ka maniwala. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito. Sa isang tabi, medyo mas maganda ang mood ni Susan pagkatapos niyang matanggap ang 2 platinum bag. Gayunpaman, dahil sa mga salita ni Lito, muli siyang nagalit. Lito, mamamatay ka ba kung hindi ka magsasalita ng malaki? Alam ko na ang iyong pamilya ay may sira-sirang pabrika ng parmasyutiko. Mahirap makakuha ng 10 milyon. Ang 100 bilyon ay talagang isang panaginip. Nagkibit balikat si Lito. I didn't talk big. You can't take it kung hindi ka naniniwala sa akin. Nang makitang muli silang mag-aaway, mabilis na sinabi ni Jeff, Susan, ayaw mo pa bang pumunta sa dinner party kasama si Roger? Bilasan mo at ihanda mo na. Oo, muntik ko nang makalimutan. Pinandilatan ni Susan si Lito at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto para maghanda. Tumingin si Jeff kay Lito at same time na sinabi, Lito, hindi raw maliit ang piging na ito. Maraming tao mula sa matataas na klase. Maaari kang pumunta at tingnan. Baka makatulong ito sa iyo. Nagtaas ng kilay si Lito. Ang pinag-uusapan ba ninyo ay ang piging na pinangasiwaan ng Henghui Group? Nako, hindi ko inaasahan na malalaman mo ito. Nakakagulat talaga. Ngumisi si Roger. Ngunit ang piging na ito ay dinadaluhan ng isang imbitasyon. Kung walang imbitasyon, natatakot ako na hindi ka makakapasok. Ngumisi siya, at halatang halata ang kahulugan niya. Hindi kwalipikado si Lito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lito na matawa. Siya ang chairman ng Henghui Group at ang tunay na boss. Mapapasok kaya siya sa party na ginanap ng kanyang pamilya? Anong biro? Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Pumunta siya sa gilid at kinuha iyon. Ang boses ni Hernan ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. President Argel, magsisimula na ang hapunan. I'll send a car to pick you up now. Where are you? Sinabi sa kanya ni Lito ang kanyang lokasyon at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Lumapit siya kay Jeff at sinabing, Tito, may gagawin ako. Mag-iwan muna ako. Sinubukan siyang hikayatin ni Jeff na manatili. Let's go so soon. Why not we sit for a while? Sabay tayong mag-dinner mamayang gabi. Hindi po, salamat po Tito. Ngumiti si Lito at hindi pinansin si Winnie na kumikinang. Tumalikod siya at umalis.
Sa likod niya, ngumuso si Winnie. What is this? Do you think you're great because you gave him a platinum bag? You're so ill-bred and in such a hurry. Para siyang dadalo sa dinner party. Pwede ba? Natural na hindi ito narinig ni Lito. Dumating siya sa tarangkahan ng komunidad, at huminto sa kanyang harapan ang isang marangyang itim na sasakyan. Bumaba si Hernan sa sasakyan, binuksan ang pinto sa likuran, at magalang na sinabi, "Pakiusap, Pangulong Argel." Tumango si Lito at yumuko para sumakay sa kotse. Kabanata 357. Ang sasakyan ay nakapark sa harap ng isang pribadong bilya malapit sa suburb ng Sitining. Sa oras na ito, marami ng mag-agarang sasakyan sa gate. Obviously, maraming mayayaman at sikat na tao. Mr. Argel, ito na po ang mga damit para sa inyo. Kailangan niyo pong umakyat sa stage mamaya. Inabot niya kay Hernan ang isang bag. Parang foreign brand. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Nakasuot siya ng ordinaryong puting t-shirt at maong. Sumulyap si Hernan sa kanya at nakaramdam ng kaunting kawalan. Gayunpaman, siya ang amo, kaya hindi naglakas loob si Hernan na magsalita at ibinaba ang bag. Nang makita ng staff sa pinto si Hernan ay agad silang yumuko ng may paggalang at pinapasok sila. Go ahead and do your work. Titingnan ko. Walang pakialam na sabi ni Lito. Tumango si Hernan. Oo. Pagkaalis ni Hernan, nag-iisa si Lito sa mga tao. Hooray! Biglang may dumaang waiter sa kanya. Hindi sinasadyang na-spray ang bukong-bukong niya at napasandal. Nahulog ang baso ng alak sa tray at natapon ang lahat ng red wine kay Lito. I'm sorry, sir. I'm so sorry. Sa sobrang takot niya ay nagbago ang mukha niya. Hindi niya pinansin ang sakit ng paa niya, yumuko siya at humingi ng tawad. Bagamat medyo nanlumo si Lito, puno ng guilt ang waitress, kaya wala siyang masabi. Kalimutan mo na. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sir, if you don't mind, hahanap ako ng malinis na damit na isusuot mo. Tiningnan siya ng waitress na may kasalanan sa sarili. Tiningnan ni Lito ang mga mantsa ng red wine sa kanyang katawan. Pangit nga, kaya tumango siya at sinabing, okay. Sinundan niya ang waiter sa lounge. Naglabas ng suit ang waiter sa cabinet. Malinis ang mga damit. Naramdaman ni Lito na hindi sila masama, kaya isinuot niya ang mga ito. Sir, ako na po ang maglalaba ng mga damit para sa inyo. Ibabalik ko po sa inyo pagkatapos ng handaan. Tumango si Lito at agad na nagpalit ng damit. Makalipas ang 5 minuto, bumalik siya sa banquet hall na nakasuot ng damit ng waiter. Sa sandaling ito, ilang tao ang pumasok mula sa pinto. Sila ay sina Roger at Susan. Hindi nila inaasahan na darating din ang ina ni Susan, si Winnie. Si Susan ay nakasuot ng light pink na damit, sariwa at maganda. Nakakuha siya ng maraming atensyon pagkapasok niya sa pinto. Hawak niya si Roger na naka-white suit, at mukhang perpektong mag-asawa. Tumingin si Winnie sa kanilang dalawa na may kontentong ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya pa, ilang tao pa ang pumasok. Sila ay sina Lance, Donnellan, at Rose. Hindi maganda ang hitsura ni Rose. Namumula ang mga mata niya at puno ng pag-aalala. Kagabi, siya ay kinuha ni Donnellan mula sa bar. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng kapatid na si Lito. Napakalupit daw ng mga pamamaraan ng Fourth Master of the Wind Nation. Malamang na may nangyaring hindi inaasahan kay Lito. Sa pag-iisip nito, napakalungkot ni Rose na gusto niyang umiyak. Niwala siyang lakas ng loob na tumawag sa telepono para kumpirmahin ito. Rose, huwag kang malungkot. Kahit na hindi namatay si Lito, malamang na may kapansanan siya. Nakita ni Donnellan ang kanyang mga iniisip at hindi niya maiwasang hikayatin siya. Umiling si Rose at humikbi, hindi ako naniniwala na magiging maayos si Brother Lito. Ngumisi si Lance at sinabing, hindi naman sa ako ay isang suntok sa iyo. Naglakas loob siyang pukawin ang Fourth Master of the Wind Nation. Imposibleng umalis siya ng buhay. Nang marinig ito, agad na nalungkot si Rose at isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Lito. Natigilan si Rose at tumangala. Nang makita niya si Lito na nakatayo sa kanyang harapan, nanlamig ang kanyang mukha. Kuya Lito, ayos ka lang. Hindi ka ba pinahirapan ka ni Master Feng? Nanlaki ang mata niya at napangiti. Napangisi si Lito. Wala siyang kakayahan na pahirapan ako. Great, takot na takot ako. Nagsaya si Rose, itinapon ang sarili sa mga bisig ni Lito, at niyakap siya ng mahigpit. Ahem, batang babae, hindi nararapat na maging intimate ang mga lalaki at babae.
Naramdaman ng lambot, biglang nakaramdam ng kaunting pagkawala si Lito at umubo ng 2 beses. Ah! Napagtanto ni Rose na siya ay masyadong nasa sabik at namula. Mabilis niya itong binitawan at umatras ng isang hakbang. Iyon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. I was just too happy. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nag-aalinlangan na nagpaliwanag. Hinawakan ni Lito ang kanyang buhok at ngumiti ng matamis. Alam ko. Sa pagtingin sa matalik na eksena sa pagitan ng dalawa, si Lance ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malapit ng sumabog sa galit. Napakaswerte ng lalaking ito na nakatakas mula sa mga kamay ni Master Rolifeng. Haha, hindi talaga inaasahan ni Lito na makakalabas ka ng buhay sa bar. Nagkautaw ka ba at humingi ng tawad kay Mr. Feng? Puno ng panunuya ang kanyang mukha habang sinisikap niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Lito. Hindi. Umiling si Lito at mahinahong sinabi, papatayin ko siya, ngunit nangako siyang magiging aso ko, kaya iniligtas ko ang kanyang buhay. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Lance at Donnellan at saka humagalpak ng tawa. Anak, kung lumuhad ka, lumuhad ka. Bakit ka nagsinungaling? Kapag nalaman ni Master Feng, mamamatay ka. Sabi ni Lance sabay nguso. Puno rin ng panunuya ang mukha ni Donnellan. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin at tingnan kung anong klase kang tao? Si Mr. Feng ang aso mo. Hindi ka ba natatakot na kumikislap ang dila mo kapag nagsasalita ka? Nagkibit balikat si Lito sa pangungutya ng dalawa. It's fine if you don't believe me. Anyway, totoo naman ang sinabi ko. Sa sandaling ito, sina Roger, Susan, at iba pa, na nasa hindi kalayuan, ay naglakad patungo sa kanila. Lito, paano ka nakapasok? Nang makita ni Susan si Lito, ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng pagtataka. Ngumuso si Roger at mapangasar na sinabi, tingnan mo ang damit na suot niya. Hindi mo ba nakikita? Noon lamang napagtanto ng karamihan na si Lito ay nakasuot ng damit ng waiter. So waiter ka. Tumawa ng malakas si Lance at sinabing, ngayon lang, sinabi ko na aso mo si Mr. Feng. Ang galing mo. Bakit naghahain ka pa ng tsaa sa iba? Ngumisi din si Donnellan. So, dapat nagyayabang siya. Dahil waiter ka, bakit nakatayo ka pa dyan? Hindi mo ba nakikita na kaming lahat ay walang laman? Bilasan mo at ipagsilbihan mo kami ng alak. Sigaw ni Lance kay Lito. Gayunpaman, kumilos si Lito na parang hindi niya narinig at malamig na tumingin sa kanya. Lance said with a gloomy face, anong klaseng ugali yan? Maniwala ka man o hindi, magrereklamo ako sayo. Para pagsilbihan ka ng alak. I'm afraid you don't have the right. Malamig na ngumiti si Lito. Ito ay isang biro. Kahit si Elder Yi ay hindi nang ahas na hayaan siyang magsilbi ng alak, lalo pa itong walang pangalan na si Lance. Ikaw. Agad na nagalit sila lima. Ngumisi siya at sinabing, fine, fine, fine. Sabi mo hindi ako qualified. Let me tell you, the person in charge of this banquet is my uncle. Basta tumawag ako, matatanggal ka. Kuya Lance, let's talk about it. Huwag kang ang impulsive. Nang makita ito, mabilis na sinubukan ni Rose na hikayatin siya. I don't want to be impulsive. As long as this guy apologized to me and then obediently pour me a glass of wine, I will pretend that he never said anything. Pagmamalaki ni Lance. Tumingin si Susan kay Lito at hindi maiwasang hikayatin siya, Lito, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at ihain kay Mr. Lance ang isang baso ng alak at humingi ng tawad. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Lito. Gusto mo uminom? Okay. Tumalikod siya, kumuha ng tray ng red wine sa mesa, at naglakad papunta kay Lance. Ang sulok ng bibig ni Lance ay nakataas, at siya ay ipinagmamalaki sa kanyang puso. Anak, paano kung mayroon kang ilang mga kasanayan? Crush pa rin kita. Pero biglang tumalsik ang isang baso ng red wine sa mukha niya. Have you had enough? Kung hindi sapat, meron pa. Pagkatapos, isa pang baso ng red wine ang sinaboy sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, 7 o 8 baso ng alak sa tray ang tumalsik lahat sa mukha ni Lance. Siya, na maingat na nagbihis, ay agad na napahiya. Gayunpaman, ang bilis ni Lito ay napakabilis. Pagkatapos lamang ng lahat ng ito ay nag-react ang lahat. Boy, you are so bold. I will not spare you. Sa sobrang galit ni Lance ay namula ang mga mata niya at halos mabaliw. Kabanata 358. Talaga. Takot na takot ako. Walang ekspresyong tugon ni Lito at sinipa ang tiyan ni Lance. Pang! Lumipad palabas si Lance na parang sako ng buhangin, ibinagsak ang isang mesa, at ang mga plato at tasa sa ibabaw nito ay pinagpira-piraso.
Nagkaroon ng patay na katahimikan sa bulwagan, at maraming tao ang tumingin sa paligid. Anong nangyayari? May nabangga ba yung waiter? My God! He's bold. Hindi ba ito yung bata sa pamilya G? Grabe talaga ang waiter. Hayaan mo na ang mga pulis na kunin siya dali. Ilang sandali, pinag-uusapan ito ng lahat, at karamihan sa kanila ay walang kamalay-malay na nakatayo sa gilid ni Lance G. Nagmamadaling lumapit sina Roger at Donnellan at tinulungang tumayo si Lance. Tinakpin ni Lance ang kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Itinuro niya si Lito na may galit na galit. Anak, sira ka. Hahanapin ko ang tito ko. Si Lito naman ay may tamad na ekspresyon sa mukha, na para bang wala siyang pakialam. Whatever. Lito, nababaliw ka na ba? Paano ka makakatama ng tao? Galit na galit si Susan kaya namula ang kanyang mukha. Naisip niya na si Lito ay nagmamalasakit lamang sa kanyang reputasyon at mahilig magsalita ng malaki. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis at napakadali nitong sinaktan. Pero bago siya kumilos ay hindi man lang niya nilingan kung sino iyon. Kahit na ang pamilya G ay hindi kasing lakas ng 4 major families, mayroon pa rin silang kaunting lakas. Kung talagang iimbestigahan nila ito, si Lito ay kailangang manirahan sa bilangguan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Talagang hindi siya gusto ni Susan, ngunit ang kanilang mga ama ay magkaibigan kung tutuusin. Hindi niya kayang makitang mapupunta siya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Anong masama kung bugbugin ko siya? Kapag naulit pa, sisipain ko siya hanggang mamatay. Malamig na sabi ni Lito. Ikaw. Wala kang pag-asa. Napakatigas ng ulo mo. Pagdating ng tito niya, makikita mo kung paano kahaantong. Galit na galit si Susan kaya hindi niya ito pinansin. Para naman kina Roger at Donnellan, sila ay tuwang-tuwa at naghihintay ng magandang palabas. Maya-maya, dumating ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit, kasunod ang isang grupo ng matataas na security guard. Sinong walang utak ang naglakas loob na saktan ang pamangkin ko? Agresibong sigaw ni Kiko Zhang. Itinuro ni Lance si Lito at sumigaw, siya iyon. Tumingin si Kiko kay Lito, nakataas baba, nakalabas ang tiyan, at halos tumindig ang mga kilay, na para bang tinuturuan niya ng leksyon ang kanyang mga nasasakupan. Waiter ka lang. How dare you hit my nephew? Boy, from now on, you're fired. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya, baka mabastos kita. Nang marinig ito, ngumiti si Lito at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Paano kung tumanggi ako? Ano ang gagawin mo kung tumanggi ako? Aba, nililigawan mo si kamatayan. Ngumiti ng matamis si Kiko at sinabi sa security guard na nasa likod niya, bugbugin ang taong ito hanggang mamatay. Bugbugin siya hanggang sa siya ay maluhod. Oo. Ang mga security guard na ito ay pawang matangkad at malalakas, at ang kanilang mga ekspresyon ay mabangis. Obvious naman na martial arts practitioner sila. Agad nilang pinalibutan si Lito. Kasing hina ng manok ang batang ito. Hindi na kailangang sama-samang atakihin. Magpapadala na lang ako ng hahawak sa kanya. Naiinis na sabi ng isa sa mga security guard. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Sabay-sabay kayo sa akin. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at naiinip na sinabi. Well, boy, I can tell that you're quite arrogant, but don't regret it. Hindi ka namin masyadong sasaktan. Kung hindi kami mag-iingat, habang buhay kang madisable. Malamig na ngumiti ang security guard at nagutos. Isang grupo ng mga tao ang sumugod. Ang ilan ay sumuntok, ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga paa, ang ilan ay nakalok sa lalamunan ni Lito, at ang ilan ay umatake sa kanyang tuhod. Nang makita ito, umiling ang mga tao sa paligid. Nililigawan talaga ng batang ito si kamatayan. Tinakpin ni Lance ang kanyang tiyan ng isang masasamang ngiti. Lito, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Gusto silang pigilan ni Rose, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, tulad ng iniisip ng lahat na si Lito ay malalagay sa gulo, ang sumunod na nangyari ay nagulat sa kanila at halos malaglag ang kanilang mga panga. Pinalibutan si Lito ng isang grupo ng mga security guard, ngunit sa isang iglap, nakarinig sila ng ilang mga tunog na humihingal. Pagkatapos, lumipad sa paligid ang isang grupo ng mga security guard na parang nagkalat na diyosa, at ang mga mesa at plato ay nagkapira-piraso. Pagkatapos ay may ilang mga hiyawan, at ang mga security guard na iyon ay gumulong sa sahig sa sakit. Napatingin ang lahat. Nabali ang ilang braso ng mga security guard, at bali ang ilan sa kanilang mga binti. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang miserable. Para naman kay Lito, matatag siyang tumayo sa kinaroroonan niya, habang nasa bulsa ang mga kamay. Hindi man lang siya kumibo.
Saglit, lahat ay tumingin kay Lito na may bakas ng pagkamangha. Napakaraming tao ang nasugatan niya sa isang iglap, ngunit hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong binata na ito ay may ganoong kasanayan. Sa pagtingin sa mga sugatang tao sa sahig, nagbago ang mukha ni Kiko. Anak, sinasadya mong manakit ng tao. Kapag tumawag ako ng pulis, tiyak na mabubuhay ka sa kulungan. Pagkatapos noon, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag ng pulis. Maya-maya lang ay may malamig na boses ang dumating. Anong nangyari? Nang marinig ni Kiko ang boses, nagliwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang tumango at yumuko sa lalaki at magalang na sinabi, Mr. Hernan, you came at the right time. May waiter dito na nambugbog ng tao. Tatawag na sana ako ng pulis. Nang tumingin si Hernan sa direksyon na iyon, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, commendat si Lito kay Hernan. Matalinong tao si Hernan, kaya agad niyang naintindihan. Hindi niya ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Lito. Sa halip, tumingin siya kay Kiko at ngumiti. Kiko, gaano ka nakatagal nagtatrabaho sa Hengway Group? 12 taon. Biglang anabangan ito ni Kiko. Asenso ba siya at tataas? President He, I've been working hard in the past 12 years to enforce the law impartially. This is obvious to everyone. Hindi ba dapat tumaas ng kaunti ang posisyon ko? Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at excited na sinabi. Well, hindi masama. Tumango si Hernan He, pagkatapos ay tumingin kay Kiko at mahinang sinabi, You're fired. Get lost now. Ano? Natarante si Kiko, at pagkatapos ay itinuro niya si Lito. Mr. He? You won't fire me for this trash waiter, di ba? Sino siya? May kumpara niya ba ako? Lalong nanlamig ang mukha ni Hernan. Galit na tumawa siya. Sige, sasabihin ko sa'yo kung bakit. Bumulong siya sa tenga ni Kiko, ang trash waiter na binanggit mo, Mr. Lito Argel, ay ang bagong boss ng Hengway Group. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Kiko na may mapaglarong mukha. Biglang nablangko ang isip ni Kiko. Imposible, imposible ito. Umiling siya parang baliw at saka lumuhad sa harap ni Lito. Nagkamali ako, Mr. Argel. It was all a misunderstanding. Napaiyak siya at sinampal ang sarili sa bibig. Sobrang nanghihinayang siya. Lumapit si Lance at sinabing, Tito, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuhad sa kanya? Isa lang siyang walang kwentang waiter. Pak! Nang marinig ito, galit na galit si Kiko kaya diretso niyang sinampal si Lance. Shut up! You little bastos. It's all your fault for making trouble. Sa sampal na ito, natigilan si Lance. Tinakpan niya ang mukha niya at sinabing, baliw ka ba? Bakit mo ako sinaktan? Lalong nabigla si Roger at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Bakit mo ako sinaktan? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Alam mo ba kung sino ang iyong pinukaw? Ito ang amo ng Hengway, ang aking immediate superior. Pagkatapos noon, muling sinampal ni Kiko si Lance. Pagkasabi niya noon ay nagulat at natigilan ang lahat na parabang tinamaan ng kidlat. Ang pinaka nabigla ay walang iba kundi si Lance. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang akala niya ay mali ang narinig niya. Lito. Ang boss ng Hengway Group. Kabanata 359. Sa pagtingin sa gulat na si Lance, si Lito ay ngumiti ng mahina. Kailangan mo pa ba akong ihain sa iyo ng alak ngayon? Tumingin siya kay Lance na puno ng pangungutya ang mga mata. Namula ang mukha ni Lance. Pakiramdam niya ay sinampal siya sa publiko, ngunit hindi man lang siya nang ahas na magsalita. Ang Hengway Group ay isang medyo sikat na negosyo sa Ning City. Kung gusto nilang gumawa ng gulo para sa pamilya G, ang pamilya G ay mahihirapan. Imposible. Sa kabilang banda, nabaluktot ang mukha ni Winnie. Sa nakalipas na 2 araw, sa tuwing makikita niya ito, kinukutya niya ito. Akala niya ay talunan siya mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit paano siya naging boss ng Hengway Group sa isang kisap mata. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. You must be lying together. This guy is not look like a rich man at all. Nag-hysterical siyang umungol. Ang may-ari ng Hengway Group ay isang tunay na mayamang tao na may netong halaga na higit sa 10 bilyon. Maaaring si Lito ang kanyang manugang, ngunit tinanggihan niya ito ng personal. Ang malaking pagkakaibang ito ay mahirap tiisin ng sinuman. Sa oras na ito, tumayo si Hernan He at sinabing, Madam, kung tama ako, ang limited edition na platinum bag sa kamay mo ay espesyal na ibinigay kay President Argel. Pagkasabi niya nito, kuminang si Winnie. Ito ay totoo. Si Lito talaga ang may-ari ng Hengway Group, isang tunay na mayaman. Hindi banggitin si Roger, kahit ang buong pamilya Argel ay hindi maikukumpara sa kanya.
Sa sobrang pag-aalala niya ay diretso siyang napaupo sa sahig. Nanay. Mabilis na tinulungan ni Susan ang kanyang ina na tumayo at pagkatapos ay tumingin kay Lito. Medyo dismayado ang mukha niya, pero higit pa rito ay pagmamalaki. Lito, hindi ko ine-expect na mayaman ka pala, pero ano? Pumili ako ng boyfriend. Hindi pera ang pinakamahalagang bagay. Mas pinapahalagahan ko ang kanyang kakayahan at kaalaman. At mas mababa ka kay Roger. Hindi ka pa nakakapagkolehiyo, pero nagtapos siya sa isang sikat na unibersidad sa ibang bansa. Kung papipiliin ako, hindi kita pipiliin. Umiling si Susan, at ang kanyang maselang mukha ay walang pakialam. Pagkarinig nito, nagkaroon ng buzz sa paligid. May mga kabataan pa ba na hindi pa nakakapasok sa unibersidad ngayon? Hindi ba sila mangmang? Tama. Paano kung may pera ka? Kung walang kaalaman at paglilinang, hindi ka talaga makakapit sa matataas na uri. Look at this guy. Kahit mayaman siya, hindi pa rin siya gusto ng babae. Kaagad, maraming tao ang nagsimulang maasim. Anong biro? Gayunpaman, malamig na ngumuso si Lito at tumingin kay Susan na may mapanuksong ekspresyon. Masyado ka namang narcissistic, di ba? Nasabi ko na ba nahahabulin kita mula umpisa hanggang dulo? Nang marinig ito, natigilan si Susan, at medyo naiinis ang kanyang magandang mukha. Huwag matigas ang ulo. Pumunta ka sa Ning Province dahil gusto ka ng tatay mo na pakasalan mo ako. Malamig siyang bamaantong hininga at mukhang mayabang. Ngumiti si Lito. May ganitong ideya nga ang tatay ko, pero sayang naman at wala ako. Ordinaryo ka lang at walang mapang-akit na anyo. Wala kang magandang ugali. Bakit kita papakasalan? Bastos ka. How dare you humiliate me like this? Galit na galit si Susan. Siya ay pinupuri mula noong siya ay bata pa. Paano siya naging masama sa harap ni Lito? Nagkibit balikat si Lito at dahan daw ang sinabi, "To tell you the truth, my girlfriend na ako. Mas maganda at mas matino kaysa sa iyo." Gayunpaman, ang pagtulak ni Susan sa kanyang mukha ay puno ng pagdududa. She sneered and said, "I don't believe you. You're lying. It's just to satisfy your vanity." Ang iba ay nakaturo din kay Lito. Binata, hindi ka gusto ng babae. Hindi mo kailangang magyabang. Tama. Ang gandang babae na ng babaeng ito. No one present can compare with her. Haha, maliban na lang kung first miss ng pamilya Leng. Paano may in love si Miss Leng sa kanya? Kahit na siya ang amo ng Henghui, hindi siya qualified na maging pantay sa pamilya Leng. Gayunpaman, tulad ng pinag-uusapan ng lahat. Walang nakapansin sa isang slim figure na sumuray-suray sa kanila. Lito, to tell you the truth, imposibleng mahulog ang loob ko sa iyo. Walang babaeng may paglilinang sa sarili ang maaaring umibig sa iyo. Sinabi ni Susan na may malamig na mukha, na nagbabalak na bigyan si Lito ng isang nakamamatay na suntok. Hoy! Maya-maya pa ay may boses ng malamig na babae ang nanggaling sa likuran niya. Walang malay na ibinaling ni Susan ang kanyang ulo at pagkatapos ay sinampal siya ng malakas sa mukha. Tiningnan siya ni Joan Leng ng malamig at nakamamatay na tingin. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kausapin siya ng ganyan? Likas na hindi nakilala ni Susan si Joan. Naramdaman na lang niya na sobrang ganda ng babaeng nasa harapan niya kaya natulala siya sa kanya. Ang kanyang mga kilay ay katangi-tangi at kaakit-akit. Nakasuot siya ng mahabang purple fishtail dress, parang sirena na kalalabas lang sa dagat. Dahil sa malamig niyang ugali, lalo siyang nagmumukhang kakaiba. Kung ikukumpara kay Joan, hindi kasing ganda ng sa kanya ang pagtutulak ni Susan sa kanyang imahe at ugali. Nakilala siya ng ilang tao sa paligid at nagulat na nagsabing, "Diyos ko, hindi ba siya ang pinakamagandang babae sa sikat na sosyal na bilog ng Ning Province, ang first miss ng pamilya Leng?" Nang marinig ito, itinulak ni Susan ang kanyang katawan sa puntong halos hindi na siya makatayo. Si Joan Leng, ang dream lover ng lahat ng lalaki sa Ning Province, ay kasing ganda ng sinabi ng alamat. "Miss Leng? Bakit? Bakit mo ako sinaktan?" Sa harap ni Joan, kahit na binugbog si Susan, hindi siya nang ahas na magalit. Siya. Itinuro ni Joan si Lito at nakangising sinabi, gusto pa nga ng lalaking ito na maging kasintahan niya sa kanyang panaginip. Anong karapatan mong sabihin na kahit sinong may pinag-aralan na babae ay hindi mai-inlove sa kanya? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw, isang walang tao, ay mas may kultura kaysa sa akin, Joan Leng. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang tono ni Joan ay nasa sabik na. Halatang galit talaga siya. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Ano? Ibig bang sabihin ni Joan na crush niya si Lito? Sa kabilang banda, ang mukha ni Susan ay nagpapalitan ng berde at puti habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata.
Bakit kahit si Joanne ay nagustuhan si Lito? Na-miss mo ba talaga ang isang Mr. Right? Hindi siya pinansin ni Joanne at hindi pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya. Nadapa siya kay Lito. Kailangang sabihin na labis ding nagulat si Lito nang marinig ang mga salita ni Joanne. Akala niya ay ordinaryong magkaibigan lang sila ni Joanne. Paano ito? Nang lumapit si Joanne, agad siyang naalimpungatan ng amoy ng alak. Kumunat ang noo ni Lito at hindi napigil ang pag-alitan siya. Bakit ang dami mong iniinom na alak? No wonder ang dami mong sinasabing kalokohan. At ang eksenang ito ay nagseselos at nabaliw sa lahat. Oh my God! Maraming lalaki ang gustong halikan si Joanne sa kanilang panaginip. Kung makuha nila ang kanyang pagmamahal, maaari pa silang lumuhad sa harap niya. Ipinagtapat ni Joanne ang kanyang pagmamahal sa publiko, ngunit pinagalitan niya siya. Si Joanne ay isang mahalagang babae. Paano niya ito hinayaang pag-alitan siya? Siguradong mawawalan siya ng galit. Gayunpaman, ang reaksyon ni Joanne ay muling lumampas sa inaasahan ng lahat. Ibinaba niya ang ulo niya at kinagat ang labi. Bad mood ako ngayon. Kung ayaw mo, hindi na ako iinom. Ang mga salita ng kanyang tiyahin sa ospital ay nagdulot sa kanya ng masamang kalooban. Sa dinner party, habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob. Hindi sinasadyang nakainom siya ng maraming alak. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at natamba. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kamay ang yamakap sa kanya. Hinahanap talaga ako ng gulo. Walang magawa si Lito, binuhat siya, at tumalikod para umalis. Sa likod niya, ang mga mata ng lahat ay puno ng masalimuot na emosyon. Sila ay nalilito, nagalit, at nagseselos. Ngunit mayroong isang karaniwang emosyon sa mga mata ng lahat, na isang malakas at hindi mapigil na inggit. Sa oras na ito, sa rehas ng ikalawang palapag. Isang pares ng masasamang mata ang tumingin sa direksyon ng pag-alis ni Lito. Madilim ang mukha ni Vicente Hong na halos pamatak na ang tubig, parang pasimula ng bagyo. Ang halikan at halikan ng aking babae sa harap ng napakaraming tao, mabuti, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi mabuhay o mamatay. Kabanata 360. Manager Hernan, tulungan mo akong maghanda ng kwartong may kama. Hinawakan ni Lito si Joanne sa kanyang mga bisig at sinabi sa mahinang boses. Saglit na natigilan si Hernan, at saka siyang ngumiti ng malabo. Nakuha ko, Mr. Argel. Pagkatapos nun, kinuha niya ang phone niya at nag-order. Hindi nagtagal, dinala ni Hernan si Lito sa isang pinto. Mr. Argel, masaya akong makilala ka. Ngumiti siya ng malabo at binuksan ang pinto. Natigilan si Lito. Masaya. Pagkatapos, tumingin siya sa silid at nakita niya na ang sahig ay natatakpan ng mga talulot ng rosas. Ang isang malaking pulang hugis pusong kama ay napakakapansin-pansin. Hindi nakaimik si Lito. Halata namang na-misunderstood siya ni Hernan. Hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Inilagay niya si Joanne sa kama, kumuha ng pilak na karayom, at handang itusok para sa kanya. Biglang pumulupot sa kanyang leeg ang dalawang malambot na parang walang buto na braso. Isang matikas na halimuyak ang umago sa kanyang mga butas ng ilong. Nawala ang isip ni Lito. Joanne, huwag kang gumalaw. Binuksan ni Joanne ang kanyang mga mata na puno ng luha at tumingin sa kanya na may pagkalito. Lito, ikaw ba talaga? Nananaginip na naman ba ako? Bumilis ang tibok ng puso ni Lito. Madalas kaya niya itong napapaginipan. Nang siya ay nag-ambala, mas hinigpitin pa siya ni Lito. Lito, baka ikakasal ako kay Vicente Hong, pero hindi ko siya gusto. Ano ang dapat kong gawin? Siya ay humihikbi, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kahinaan at kawalan ng kakayahan. Kumunat ang noo ni Lito. Si Vicente ay puno ng kalokohan. Talagang hindi magandang bagay para kay Joanne na pakasalan siya. Kung ayaw mong magpakasal, huwag kang magpakasal, sabi ni Lito. Hindi, nasa panganib ang pamilya Leng namin. Sa tulong lamang ng pamilyang Hong malalampasan namin ang paghihirap na ito. Malungkot na sabi ni Joanne. Ngumiti si Lito. Maaari kitang tulungan. Hindi mo ako matutulungan. Alam kong mabuti kang tao, ngunit hindi mo mailigtas ang pamilya Leng. Namumula ang mga mata ni Joanne. Biglang gumalaw ang kanyang mga kamay sa baywang ni Lito. Nag-init ang buong katawan ni Lito. Joanne, ikaw ay. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang lumapit si Joanne sa kanya, at ang kanyang malambot na mapupulang labi ay hindi inaasahang nakaharang sa bibig ni Lito. Ang ganoong uri ng malambot at mainit na pakiramdam ay naging blanko sa isip ni Lito sa isang iglap. Niyakap siya ni Joanne ng mahigpit at nahihiyang hinalikan. Isang malabong halimuyak ng malamig na plum ang nananatili sa dulo ng kanyang ilong.
Saglit na natigilan si Lito bago siya bumalik sa katinoan. Tinulak siya nito at nakakunot ang noo niyang sinabi, lasing ka. Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Galit na tumingin sa kanya si Joanne. Pagkatapos noon, nagkusa siyang yakapin muli si Lito. Bagamat may mabuting kalagayan sa pag-iisip si Lito, unti-unting nag-iinit ang kanyang tiyan. Kung siya ay gumawa ng isang bahagyang kompromiso, ang dalawa sa kanila ay malamang na magdusa ng malaking pagkalugi. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at idiniin ang acupuncture point sa kanyang likod na leeg. Napaungol si Joanne at nawalan ng malay. Mabilis siyang iniwan ni Lito. Kung ito ay magpapatuloy, siya ay talagang magiging isang hayop at kukunin ang pinakamagandang binibini sa Jiangnan City bilang kanyang sarili. Wey! Nakahinga siya ng maluwag. Nang kumalma siya, binigyan niya ito ng acupuncture. Hindi nagtagal, unti-unting nawala ang pamumula ng mukha niya, at naging panay ang paghinga niya. Magpahinga ka muna dito. Inayos siya ni Lito at lumabas ng kwarto. Sa corridor, natagpuan ng waitress si Lito at iniabot sa kanya ang malinis at tuyong damit. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay at pumunta sa banyo ng mga lalaki para magpalit ng damit. Pagkapalit niya ng damit ay tumunog ang cellphone niya. Hello? Mr. Argel? I'm sorry to disturb you. Magsisimula na ang auction. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Isang auction. Okay, pupunta ako at titingnan ko. Binanggit ni Hernan habang papunta rito na may ilang piraso ng lupa na isusubasta. Medyo interesado si Lito dito. Ang auction ay ginanap sa bulwagan sa ikalawang palapag. Sa oras na ito ay puno ng mga tao. Lumapit si Lito sa tabi ni Hernan at umupo. Nagkataon, sina Roger at Susan ay nakaupo sa hindi kalayuan. Sa oras na ito, tumingin sila kay Lito na may komplikadong mga ekspresyon. Ang mas ikinagulat ni Lito ay dumating na rin si Vicente Hong. Sa sandaling ito, ang tingin ni Vicente sa kanya ay lubhang hindi pala kaibigan. Malamang kung may hawak siyang kutsilyo ay diretsyong sinaksak siya. Sa kabilang banda, ngumiti si Lito. Sa pag-iisip ng mga salita ni Joanne, labis din siyang nalungkot kay Vicente. Sa sandaling ito, bumulong si Hernan sa kanyang tenga, President Argel, may kabuuang 8 piraso ng lupa ang na-auction sa pagkakataong ito. Maganda ang lokasyon ng number 5 at napakaangkop para sa negosyo. Maaari mong isipin ito. Habang nagsasalita siya, iniabot ni Hernan ang mapa sa kanya. May nakalagay na pulang mark pen na nagmarka ng lokasyon ng 8 piraso ng lupa. Lumipat ang tingin ni Lito sa isa sa mga batik, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Nakuha ko. Tumango siya. Sa kabilang panig, sinabi ng tagasunod ni Vicente, nabalitaan ko na ang Henghui Group ay magbibid din para sa number 5. Ano ang dapat nating gawin, young Master Hong? Ngumisi si Vicente Hong. Kunin mo sa akin. Hindi pa ako natatalo sa laban simula noong bata pa ako. Gusto ko ang kapirasong lupa na ito kahit anong mangyari. Sa oras na ito, malinaw na narinig ni Lito, na nasa hindi kalayuan, ang kanyang mga salita. Masama lang ang loob niya kay Vicente, kaya bigla siyang nakaisip ng matalinong ideya. Maya-maya, umakyat na sa stage ang host at nagsimula na ang auction. Ang lugar ng number 1 ay medyo maliit, ngunit ang lokasyon ay mabuti. Hindi nagtagal ay kinuha ito ng mga tao. Makalipas ang ilang pag-ikot, isa pang 2 piraso ng lupa ang kinuha, at isa pang piraso ng lupa ang kinuha. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ika-5 lupain. Susunod, magsisimulang magbid ang lupa number 5. Ang panimulang presyo ay 20 milyon. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Lito ang plato at sinabing, 30 milyon. 3 milyon 1 milyon. Maraming tao ang nagustuhan ang bahaging ito ng lupa at nagsimulang magbid. Pagkaraan ng ilang sandali, ang presyo ay umabot sa 50 milyon. Sa oras na ito, walang gaanong tao ang maaaring sumunod sa kanya. Itinaas ni Lito ang karatula at sinabing, 50 milyon. Nang matapos siyang magsalita, tumunog ang boses ni Vicente. 100 milyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Nagtinginan ng mga tao sa gilid para makita kung kaninong pamilya ang napakayaman. So it's the Hong family. No wonder they're so generous. Nako, ang isang maliit na pamilya na tulad natin ay hindi maikukumpara sa mga mayayaman at makapangyarihang pamilya. Maraming tao ang umiling at bumantong hininga. Pagkatapos ng lahat, ang presyo ng 100 milyon ay higit pa sa pagpapaubaya ng karamihan sa mga tao. Kahit na gusto nila ang lupaing ito, maaari lamang nilang ibigay ito. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Vicente habang nakatingin kay Lito ng pag-alit. President Argel, anong problema?
Hindi ba kayang bayaran ng Henghui Group mo ang 100 milyon? Gayunpaman, itinaas ni Lito ang kanyang bidding card at mahinang nagsabi, 150 milyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Vicente. Nagkaroon na naman ng kaguluhan. Diyos ko, ang Henghui Group ay talagang kahanga-hanga. Ito ay tumaas ng 50 milyon sa isang iglap. Sa palagay ko ay hindi kayang bayaran ng pamilyang Hong ang presyong ito. Sa oras na ito, wala nang nakibahagi sa bidding. Talagang pinapanood nila ang dalawang immortal na nag-aaway. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Vicente at nagdilim ang kanyang mga mata. Sa orihinal, inakala niya na ang presyo ng 100 milyon ay napakataas na, kaya tiyak na hindi nang ahas si Lito na itaas muli ang presyo. Hindi niya inaasahan na naglakas loob talaga siyang tumawad. Sa sandaling ito, turn na ni Lito na ipagmalaki. Ginaya niya ang dating anyo ni Vicente at napaka-provocative ng ekspresyon nito. Master Hong, anong problema? Hindi ba kayang bayaran ng pamilya Hong ang maliit na halagang 150 milyon? Nang marinig ito, halos sumabog sa galit si Vicente.